Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, narito tayo muli sa ating podcast, The Pueblo Amante de Maria. At kasama po natin dito, unang-una si Father Franz. Hello, Viva Father. la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat mga kapanlalakbay. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, Father Nante. Nandito na naman po tayo sa ating Saturday Habit kasama ang ating mahal na ina, kasama ang ating mga kamanlalakbay. Ngayon din po, Father Nante, meron pa tayong isang kasama, no? Pinaka-pipitagan at pinakasikat na ngayon, no? Na author, no? Ng lahat ng mga damban at mga basilika. Pinapakilala natin si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang natatanging episode po ng ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. Hello po mga kamanlalakbay. Ayan. Ganda naman ang Brother background Nan, mo, Brother Ivan. Ay saan ba yan? opo, syempre po kailangan po magbago po tayo ng background kasi meron po tayong special event nung nakaraang Lunes. Ay, talaga? Ano yun? Eh syempre bago po natin gawin yun, magpakilala pa po tayo ng isa pa po nating kasama ngayon mga Yes. Siyempre, ang ating the rose among the thorns kapatid. ng ating podcast, no? Ang ating muse, no? Ang pinaka mabait at pinaka masipag din, no? Na talagang deboto ng ating mahal na ina. Pinapakilala natin si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Nante. Father Franz, Brother Ivan, finally kompleto ulit tayo ngayon, no? Nakakatuwa Ayun, naman apat na ulit tayo. Tama. magkakasama tayo sa special episode na ito, di ba? Tama. Mukhang, Amen. mukhang maganda tong episode na to. Bakit kayo tayo kompleto? Oo nga, Kuya Ivan, anong Mm. dahilan no bakit tayo kumpleto? Dahil po ba ito doon sa nandito po sa likod ko? Ayan na nga. Ano ba yung Ayun na nga nangyari sa po, likodan mo no. na yan? Opo. At maganda po makikita po niyo po, maganda po yung nasa background po na ito. Nandito po si Father Franz. Ay, Nandun po sa ano ako ba gilid. na yun? Hindi ko nakilala yung sarili ko. Ayun po si Father Franz. Ayan, hawak-hawak ko na po si Father Franz. Mm. At syempre po, natutuwa po tayo. Nakita po natin, ibinaba po ang imahe ng mahal na birheng na Antipolo dito po sa may altar sa santuario po noong Lunes, February 26 dahil nagkaroon po ng Misa Pasasalamat or Misa de Gracia ng Dicastery for Evangelization na pinangunahan po ng walang iba kundi po fresh from Rome yung pong ating pong pro-prefect ng dicastery na si Archbishop Salvatore Rino Fisichella. So ayan po siya. Ay, nandiyan pala. Ay, sa kabila. Ayun. Siya ba yung makakasama natin sa interview ngayon, Brother Ivan? Ano Hindi ba po, siya bagamat invite? gusto po sana natin makasama ang Archbishop sa interview, kaso po, kailangan po nilang umuwi agad ng Roma sapagkat meron Busy, pong mga busy. activities para sa darating na Jubilee. Sobrang saglit lang po talaga ni Archbishop dito sa Pilipinas. Sabi nga po ng kasama po niya, si Dr. Marco, nagkaroon po sila ng stay na 2 days stay, 4 days travel. So, Wow. mas Mas matagal mahaba pa pa ang yun. binyahe kaysa in-stay po nila dito sa Pilipinas. Ganun nila tayo kamahal, di ba, Brother Ivan? Amen. Amen. So, Father Mm. Nante, Brother Ivan, tayong tatlo nung dumating si Archbishop Fisichella, magkakasama tayo. Pero parang merong isang hindi yata nakabalita sa pagdating, ay sa nangyari nung Monday. Iniwan niyo ako, ganyan kayo, naiiwan kayo, di No po ba? sa ganun. Kaya marami kayong utang kasi marami akong tanong sa inyo kasi iniwan niyo ako. Tama Ayan. ba yon, So di ibig ba? sabihin po pala nun, kayo po ang taya, Ma'am Rita. Ah, Oo. Tama. Magpapa-quiz. May pa-essay ako ngayon. Grade and ayan. recitation. 'Di ba? Kaya humanda kayo kasi yan ang bayad nyo sa akin. Kasi hindi Ayan. nyo ako Amen. sinama. O sige. Ako unang Amen. magtatanong. Hindi, honestly, no? Sobrang, kasi napanood ko lang talaga siya online, no? So sobrang nakakaiyak yung experience, nakakagulat siya. Kaya honestly, gusto ko pong malaman itong mga itatanong ko. Ayusin niyo ang sagot, ha? Kasi yun na lang ang ibabayad niyo sa akin kasi hindi niyo ako isinama at hindi niyo ako sinabihan. Grabe. Ayan, no, sige. Ikaw ang unang salarin, Brother Ivan. Ay, grabe Okay. po. Amen. So ano po ba tong Golden Rose na ito, no, na nakagulat sa aming lahat? Kasi nung sa commentator pa lang, nung in-announce, sabi ko,
Ano yun, 'di ba? So at paano po ba Yun. nagsimula itong tradisyon na ito na regalo ng mga Santo Papa? So mga kamanlalakbay, so ito po yun, no, nandito po sa may aking kaliwa. So ayan po, tinuturo ko po siya. Ito po yung golden rose. Isa po siyang ornament na rosas po talaga, nagawa po sa ginto, no, pure gold po ito. At nagsimula po ito na regalo sa mga Santo Papa simula po noong 9th and 10th century. Ito po ay nung una ay nireregalo po ng mga Santo Papa sa mga kilala na mga tao na nag-contribute po sa simbahan. Kumbaga, sila po ay naging patron ng mga simbahan o kaya naman po tumulong para sa pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. So, kumbaga, yung alam po natin ngayon sa panahon na yun na Papal Award, parang ito po yung Papal Award buong araw. Pero gradually po, ito po ay nagbago yung proseso ng pagregalo na ito from different people around sometime mga 15th century po, nag-transform po ito na ang binibigyan na po nito ay yung po mga simbahan na po. Mga regalo na po siya ng Santo Papa sa iba't ibang simbahan kapag po mayroong mga historical events. Ang natatangi po dito sa tradition po na ito ay ito po ay taon-taon po binibless. So ibig sabihin, taon-taon po ay mayroong golden rose na binabasbasan. At binabasbasan po ito ng Santo Papa every Laetare Sunday, fourth Sunday of Lent. At ayon nga po doon sa mga records ng mga sinauna po ng mga theologian, ang dahilan daw po kung bakit ginagawa po ito ay dahil ito pong rose ay tanda po ng pag-asa. Kasi 'di ba sa Lent po, parang tayo po ay medyo tuyot, meron pong spiritual dryness dahil po doon sa mga sacrifices, mga penitensya. Ito pong rose ay nagiging simbolo po ng pag-asa. Na sa dulo po ng ating pong pagsasakripisyo ay meron pong sisibol na rosas at yun po ay ang rosas po ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa Easter. So yun po. Binibless po ito. Medyo kakaiba po mga kamanlalakbay yung technique kasi imbis na binabasbasan lang siya ng holy water gaya ng ibang mga puon or mga ibang religious items, yung pong mismong piraso po ng insenso na gagamitin po doon sa rosas, ilalagay po doon sa pinakabutas nung pinaka ng rose. So ibig sabihin po part na po siya nung rose. At supposedly po sa unang ano po nito, ito po ay humahalimuyak na para pong isang totoong rosas. At itatago po ito sa sacristy ng Santo Papa hanggang sa may mapili po siya na lugar na para sa kanya ay deserve magkaroon ng ganitong regalo galing sa isang Santo Papa. Amen. Okay. Ganun pala yun. So, this coming fourth Sunday of Lent, meron yan, definitely na Magkakaroon magbe-bless ulit ulit. ng isa pang Magkakaroon golden ulit. rose. I So see. ito pong natanggap po Oo. natin, ayan, natanggap po natin Mm-mm. ito, ay galing po dun sa nakaraan na Nakaraan. na-bless. Oo So nga. pagdating po Okay. niya dito, blessed na siya. Okay. Ayan. O, ito naman, kay Father Nante naman, no? Father, marami po kasi yung nagtataka, bakit naman po hindi na-anunsyo ng mas maaga yung pagbibigay ng Golden Rose? So as in, wala po, as in surprise po talaga. So, maaari niyo po bang ikwento yung istorya sa likuran ng mga paghahanda para dito? Kami nga, din nagulat din kami. Joke lang, joke. Noong November sa International Conference ng mga rectors at saka mga shrines, nakausap na namin si Archbishop Rino Fisichella tungkol sa ating solemn declaration para sa noong January 26. Kaya lang hindi siya available. Hindi naman natin ma-move yung solemn declaration sapagkat dadadalo yung buong Catholic Bishop Conference of the Philippines. Pero doon pa lang na-assured kami na pupunta siya sa Pilipinas at magdadala siya ng rose na mula sa Santo Papa. Alam namin yon, kaya lang merong order na hindi pwedeng sabihin. Hindi pwedeng i-announce dahil gusto ni Archbishop Fisichella ito'y maging sorpresa para sa buong simbahan, para sa Antipolo at sa Mahal na Birhen. Kaya patawad po sa mga nagulat at hindi nakapunta.
pwede naman siyang puntahan ngayon. Amen. Amen. Father, super effective. Kasi parang nagka-idea lang kami dun nga sa introduction part nung nagbasa yung commentator, 'di ba? Tapos yun na, nagsimula na, 'di ba? So sobrang effective na-surprise po talaga, no? It's really a happy surprise. Father Franz, no? Kasi kayo po yung nasa intro at saka kayo ni Brother Ivan yung nasa dulo, no? Para kayong nakapagitna, talagang nandun kayo all throughout, no? Ano po ba yung kaibahan, no, nung parangal na ito doon po sa mga madalas nating naririnig na paggawad nung Santa Sede, gaya ng yung canonical coronation po? Okay po. No? Una po, kasi maraming, syempre, nagkukumpara na, yun nga, pwede talaga nating sabihin na mas mataas ito no, sa canonical coronation. Pero wag nating makita muna na talagang mataas ito, no, yung Golden Rose. Dapat nating makita na lahat ng parangal galing sa para sa mahal na ina, pantay-pantay yan lahat, no? Nandun yan sa sukat ng debosyon natin at pagmamahal sa ating mahal na ina. Meron lamang talagang iba't ibang nagiging paraan, no? At ito nga, no, yung canonical coronation, ito, no, mula sa debosyon ng mga tao, no, para sa paggawad ng korona sa ating mahal na ina upang talagang makilala siya at talagang maparangalan yung mahal na ina, no, mula dun sa debosyon ng mga tao. Ang kaibahan nitong Golden Rose po na ito, no, ayon sa aming pananaliksik, no, ay ito'y personal na regalo ng Santo Papa sa ating mahal na ina, no. At pag sinabi nating personal regalo ng Santo Papa, hindi yan ibig sabihin na basta gusto ni Pope, no, ibig sabihin ito ay gusto ng buong simbahan, 'di ba? Lahat Ayun. ng pagkilos ng ng Santo Papa, ito'y pagkilos ng buong simbahan dahil siya yung kumakatawan sa simbahan. Ngayon, sa pagbibigay ng Golden Rose sa ating mahal na ina ng Birhen ng Antipolo, ito'y pagkilos naman ng buong simbahan, pagkilala no sa ating mahal na ina ng sa imahe na ito ng Birhen ng Antipolo at sa dambana na ito na kinikilala talaga ngayon ang mahal na birhen, yung debosyon niya. Hindi na lamang talaga sa ating lugar, sa ating bayan, kundi pagkilala na ito no, ng buong simbahan sa ating mahal na ina. Ito pa rin ay pagkilala, ito pa rin ay parangal, no? Pero ito yung kinaibahan nito. Pagkilos na mismo ito ng simbahan sa ngalan ng ating Santo Papa. Amen. 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 Ako, napakaganda po pala, no? Kasi talagang bago itong kaganapan na to, wala po akong idea talaga dun sa Golden Rose na yon. Yung canonical coronation, yan, madalas kong narinig. Kasi kahit sa amin po sa Bulacan, di ba, marami kami canonically crowned na mga imahe. Kaya po, napakalaking blessing po pala talaga, no? Opo. Napakalaking regalo nito. Totoo po yan, no, Miss Rita. Kasi bibihira yung nakakaalam ng Golden Rose, no? Ang ordinaryong Itong Golden Rose, di ba? mananampalataya, Ayan. Balik ako kay... ang ordinaryong Mm, mananampalataya, ang alam lang natin ay yung tungkol sa canonical coronation. yes. Oo. Pero bibihira ngayon nakakaalam nitong Golden Rose. Ako nga po, nalaman ko lang tong Golden Rose din na to kay Father Nante. Nakwento niya yun nung mga Ah. 2018 po ba yun, Father Nante? Nakwento yan ni Yes, Father yes. Nante. Mga ganun po, no? Mm, 2000, ganun po, 18. Tapos sabi ko, napa-research din ako yung Golden Rose. Sabi ko, mm, hindi pala ito ina-apply. Ito pala ay mm, nireregalo ng Santo Papa. Kaya napakagandang blessing din na ito, no? mm, Ng pagkilos na ito mm, ng ating Santo Papa para sa mm. pagdedebosyon din natin sa ating mahal na ina. Oo, ayan. Oo, ang ganda, no? Brother Ivan, sinasabi, 'di ba, binanggit naman ni Father Franz, no, na ito talaga ay handog ng Santo Papa. So, ito po bang handog na to ay ginagawad lamang sa mga dambana po ng Mahal na Birhen? Paano po ba talaga nagsimula itong proseso ng pagbibigay na ito ng mga Santo Papa? So ito pong pag-award po ng Golden Rose, kagaya po ng sinabi ko kanina, nag-start po ito sa pagbibigay po sa mga tao. Pero around 1551 po, nagkaroon po ng unang pagkakataon sa panahon po ni Pope Julius III na nagkaroon po ng unang regalo po sa isang simbahan na nakatalaga po sa Mahal na Birheng Maria. At ito po yung Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore. After po noon, lahat po ng mga succeeding na mga simbahan ay
mga dedicated po either kay Jesus, kay Joseph, or kay Mama Mary. Tapos nagbago po ang lahat noong pong taong 1965. Si Pope Paul VI po, siya po yung nagbago po ng policy. So after po niya magbigay ng Golden Rose sa Bethlehem, doon sa manger po ni Jesus, 1 year before, no 1964, lahat po nung simbahan after nun, from 1965 onwards, ay ginawad na po niya sa mga Marian Shrine. Tapos, lahat po ng mga successors niya, si John Paul II, Benedict XVI, at si Pope Francis, sunod-sunod na po ito na puro Marian Shrine na po yung binibigyan nitong Golden Rose. Sa katunayan po, si Pope Benedict XVI po ang may pinakamarami na binigyan po ng Golden Rose. 15, 15 times po noong siya po ay Santo Papa, nagbigay po nitong Golden Rose. Ngayon po, si Pope Francis, simula po noong 2013, ito pong sa Antipolo ang ikasyam na ginawad po niya na Golden Rose sa isa po sa mga shrine. Usually po kasi ito pong Golden Rose, binibigay po ng Santo Papa kapag po meron po siyang nadadalaw na Marian Shrine during mga apostolic visits. Ngayon, nataon po na dahil siya po ay medyo hindi po pwede dahil po sa kanyang kalalagayan, health situation, kaya po ipinadala po niya itong Golden Rose sa kanya pong papal-legate sa pagkakataong ito na si Archbishop Pisikela. Na nataon din naman po ay tumpak dahil siya po ang pro-prefect po ng section for new evangelization nitong dicastery na talagang nag-grant dito po sa ating simbahan ng Antipolo bilang isang international shrine. Kaya kumbaga nagkatugma-tugma po ang lahat. Ayun. So, Kuya brother, Ivan, talagang ano pala, no? Ay, sorry. Oo may po. Yes po, hahabol lang Father. ako sa iyo na tanong. Kasi Sige po. napansin ko, nagkakagulo ngayon na ako sa social media, may mga tanong sila. Pang ilan nga ba talaga ang sa Asia ang Antipolo na nabigyan ng Golden Rose? Paano ba Bali talaga po, natin to sasabihin? Bale po, dahil nga po, sabi ko nga sa inyo, before Pope Paul VI, ay may mga simbahang nabigyan na hindi Marian. So dito po sa Asia, tatlo po yung nabigyan. So in-update po namin yung research. Tatlo po yung nabigyan ng Golden Rose na simbahan up before Antipolo dito sa Asia. Yung una po ay yung tomb ni Saint Francis Xavier sa India, doon po sa katedral po ng India. Tapos po yung pangalawa po ay sa Bethlehem, doon po sa manger kung saan po pinanganak si Jesus, doon sa Church of the Nativity. Tapos po nagkaroon po ng pangatlo, ito ay kakahanap lang po namin doon sa record, na para daw po magkaroon daw po ng kapayapaan sa pagitan po ng mga Palestinian at mga Israeli ay noong year 2000, nagbigay po ang Pope John Paul II ng Golden Rose doon po sa Basilica ng Nazareth. So yun po yung tatlo. Ngayon, ang Antipolo po ang pang-apat sa buong Asia, pero ito po yung first Marian Marian Shrine. Shrine. Kasi So, po yung sa tama pa rin. Nazareth po ay Basilica, Marian Basilica. So, dalawa po yung Marian Church, Antipolo and Nazareth, pero Antipolo po yung first Marian Shrine in Southeast Asia, Philippines na nabigyan po nitong Golden Rose. Amen. Amen. Grabe. So yun, no, maintindihan na natin mga Okay. kamanlalakbay. No, Ngayon, first Marian ano rin po Shrine, pala, tama pa rin. dagdag ko rin po pala, sorry. Binilang na po namin lahat ng simbahan na binigyan ng Golden Rose. So, sa Marian churches po, pang-44 po ang Antipolo. 44. 44. Dami pala. Opo. Amen. Bilang Santo Papa, pero 9 pa lang yung kanyang nabigyan. Tama ba? Opo. Tama ba yung Tama po. number? Oo, yan. Ayan. So ngayon naman, balik tayo kay Father Nante. Father, narinig po namin yung pahayag ng lubang kagalang-galang, no, ni Archbishop Salvatore Fisichella, no, sa pagnanais niya na maging kaagapay ang International Shrine po sa mga adikain ng Santo Papa, lalo na sa paggawad na ito ng Golden Rose. Paano po makikiisa ang ating International Shrine, lalo na po sa paparating na Jubilee Year 2025? Tuwan-tuwa nga tayo kasi sinabi yun ni Archbishop Pisikela na parang bilang challenge sa atin ngayon na meron tayong koneksyon na
sa Santo Papa bilang International Shrine at binigyan tayo ng Golden Rose. I'm sure gagawin natin ang lahat para makiisang ating dambana sa Jubilee year next year. Siguro yung buong programa susundin natin dito sa Antipolo, lalong-lalo yung mga tema buwan-buwan. Meron kasi mga theme na nakita ko yung program Grabe yung mga tema para maranasan talaga ng tao yung Jubilee year, yung habag at awa ng Diyos. At maganda rin na maglunsad tayo ng pilgrimage papuntang Rome ng mga deboto ng Oo. Dire ng Antipolo. Si Rita, Opo. kasama na natin, di ba? Mm. Kaya Sama ko mag-ipon po. na kayo. Kanya-kanya tayong po. Sana. Sayang yung visa. Yes, yes. So, makikiisa tayo ng buong buo, ang buong International Shrine sa programa ng Jubilee Year. Amen. Excited na Amen. excited tayo dyan. Amen. Ako, very Amen. exciting yan. Grabe. Kasi ako, naabutan ko yung year 2000. Kayo, hindi pa nyo naabutan kasi ang babata nyo pa, di ba? Oo, hindi ko So, pa yun naranasan. oo, hindi pa naabutan ni Father Nante yung year 2000 Jubilee year. Ako lang yon, ako lang yon. Kaya excited. Pero excited ako para sa inyo, no? First time yung mag-Jubilee. Father Franz, ikaw lang ang talagang legit na antipolenyo dito sa ating apat, di ba? So paano paano ba dapat itong naging aral na itong regalo na ito na ng gintong rosas bilang tanda ng debosyon, no? At pagmamahal sa mahal na ina, ang Birhen ng Antipolo. Okay po. No? So, bilang isang antipolenyo, no? Tsaka, ano na rin, sa kahulugan din ng Golden Rose, no? Nabanggit niya ni Kuya Ivan din kanina, no? This Golden Rose, symbol of hope. Diba? Tapos ngayon, nabanggit din ni Father Nante nga na this coming 2025 is Jubilee of Hope. No? Kaya magkakaroon ng pilgrimage of hope. No? Talagang, alam mo yon yung maging pag-asa. No? Maging pag-asa. No? Na katulad ng Golden Rose, no? Bilang mga taga-Antipolenyo, bilang mga nagmamahal sa ating mahal na ina, yung talagang tayo din yung maging simbolo din ng pag-asa. Makapagbigay din tayo ng pag-asa, lalong-lalo na doon sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa mundo, no? Kaya nga doon sa mga dapat nating mga gawin sa mga susunod na mga panahon, mga araw, no? Unang challenge nga talaga sa atin ito, yung pilgrimage na, yung Jubilee 2025. No, paano tayo magiging daluyan ng pag-asa? Paano tayo maging gabay sa pag-asa ng mga tao, no, bilang isang simbahan, bilang mga deboto ng ating mahal na ina, bilang mga nagmamahal din sa ating mahal na ina, no? Ah, ako kasi personally yung hope, no, personal motto ko yan, hope, no. Yan ang aking expected domini, no, laging hope in the Lord, no. Kaya parang nung nalaman ko yung meaning ng Golden Rose, talaga nakakakilabot. Tapos yung homily pa ni ah, Archbishop Fisichella, nakakakilabot. Nung nilagay yung rosas, yung golden rose doon sa harapan ni Mama Mary, hindi ko napigilang umiyak. No, parang nagkaroon tayo ng bagong pag-asa, bagong simula, no, bilang mga deboto ng Mahal na Birhen. At yun yung patuloy na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magkaroon ng pag-asa, no, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ito yung naging challenge din, no, ng Golden Rose. Kung paanong humahalimuyak yung bango nito, paano yung insenso at yung balsam na nandoon sa loob ng rose na yon umaamoy, no? Hindi lang dahil dun sa ganda, kundi nararamdaman mo siya ng lahat din ng senses natin. Nakikita, nahawakan, naaamoy. No? Ganun din yung maiparamdam natin na pag-asa sa ating kapwa. Kaya mabigat na challenge, pero alam natin, no, dahil dun sa mga biyayang tinanggap natin sa mga nakaraang panahon, mga nakaraang araw, kakayanin natin dahil nandiyan ang Diyos ng pag-asa, nandiyan ang mahal na Birhen ng Antipolo, ang ina ng pag-asa. Amen. 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 Alam mo, Father, totoo yan. Nakakaiyak. Nakakatawa kasi sa cellphone lang ako nag-monitor ng live stream. Hindi ako magkanta-doto ng pag-i-screenshot ng moment na yon na ilalagay yung ano yung red yung golden rose dun sa vase kasi parang gusto ko talaga siyang i-capture
at that very moment na nangyayari talaga yon, no? And talagang grabe yung nakakaiyak yung moment na yon, no, na iba, hindi ko talaga kayang i-describe din. So nakaka-relate po ako sa sinasabi nyo. Okay po. So anyway, baka magkaiyakan tayo dito. Ayun, umiiyak na po siguro si Miss B. Yung pong Yun na nga. question ko ay oo nga. Oo. Ito yung pang Miss Universe question. Nasasagutin niyo pong lahat. Kayong tatlo po, no? So, ano po sa tingin niyo yung kahulugan ng natatanging parangal na ito para sa mga deboto tulad ko, no? Sana hindi ako ikahiya ni Mama Mary, no? Para po sa mga deboto ng Mahal na Birhen sa Pilipinas bilang Pueblo Amante de Maria. So, mag-start po tayo kay Brother Ivan. Um, Ito pong Golden Rose na ito ay, yun nga po, regalo po ito ng Santo Papa. So parang pinapakita po ng Santo Papa yung kanyang affection, yung kanyang pagmamahal para po sa, hindi lang po doon sa title na ito ni Mama Mary, kundi yung mga tao na napapasailalim sa patronage ni Mama Mary. So parang ang sinasabi nito sa atin ay, ito ay tanda ng pagmamahal ng simbahan kay Maria at sa mga tao na nandito na nagdedebosyon sa kanya. Kaya para sa akin, it's really a heartwarming experience sa makita na inaalayan yung Mahal na Birhen. I don't want to compare this also do sa mga coronation, pero yung sa coronation kasi parang hindi mo kagad makikita na ito ay offering kasi pagkukorona siya, pagbibigay siya ng corona sa ano. Pero ito kasi ang kagandahan nito sa Golden Rose, parang habang tinitingnan ko siya nung inilalagay na ni Archbishop Fisichella tong rosas dun sa paanan ni Mama Mary, talagang alam ng mga tao, offering talaga siya. Kasi nandoon mismo sa harapan ni Mama Mary, may inilagak na tanda ng pagmamahal na iyon. And I cannot but remember yung, di ba kapag meron tayong pag-aalay kay Mama Mary kapag Mayo, yung Flores de Mayo. First de So Mayo. ganun-ganun din siya. Pero ito, it's much special kasi nga hindi lang siya basta bulaklak, pero ito ay special kasi talagang gold siya, ano, no? At it lets us realize na kung gaano kaganda yung ginto na ito, ibig sabihin gano'n din kapuro at gano'n din kayaman yung pagmamahal natin mga Pilipino sa Mahal na Birhen. Men, oo nga, no, parang lahat nakaka-relate dun sa experience na nag-aalay talaga ng Mm. bulaklak, no? So, ikakaiba, no? Napaka-unique nung karanasan na yun. Father Franz, kayo naman po. Naman. No, ako po, ah, nung moment kasi talaga na yon, no, talagang sobrang saya. No, hindi ko rin napigilan yung sarili ko. Napakalapit ko nung nilalagay siya ni Archbishop Fisichella. Ang daming pumapasok nun sa isip ko. Actually, una nun, sabi ko, ang galing, natupad na yung mga pangarap ni Father Nante para kay Mama Mary. Kasi na-witness ko yan eh. Naririnig ko kay Father Nante yung mga gusto niyang mangyari para kay Mama Mary. At sabi ko, ito yung Golden Rose, ito na yun. Parang ang galing, nangyayari na siya lahat. At mapalad ako na bless ako kasi na-witness ko to. Napakalapit ko dun sa event na yon. At napaka gandang experience. So talagang di ko napigilan yung sarili kong umiyak. No, sabi ko, ito yung mga totoong pangarap. Sabi ko, ito yung mga totoong pangarap para kay Mama Mary na talagang nangyayari. No? At ito hindi ginagawa ni Father Nante para doon sa ano sa award or doon sa parangal, no. It is really about our love for Mama Mary. No, yung sa pagmamahal natin sa kay Mama Mary. Bakit natin siya mahal? Kasi naramdaman natin yung pagmamahal ni Mama Mary sa atin. At ako nung mga pagkalipas nito nga mga kahapon yata rin kagabi, nagkaroon din ako ng isang realization, no, yung about being gold, no, yung nakikinig na ako dun sa mga news, no, 'di ba sa Bible, no, gold tested on fire, 'di ba? Paano nagkakaroon ng gold, 'di ba? Nasusunog, kailangan dumaan sa apoy. Doon nabalikan ko din yung lahat ng mga pinagdaanan, no, para marating din ito. No, ang daming challenge din, ang daming suffering, ang dami ring mga naging problema, ang daming mga talagang testing na nangyari, no. We are really like that gold tested on fire before. At
ito na siya, pinong-pino na nagpapakita, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap natin, no, parang laging merong end yan, no? Kumbaga yung sabi ko, parang yung naging reflection ko din kasi nung Sunday, no? Yung kailangan natin talaga minsan maghirap para mas maramdaman natin yung resurrection, yung Easter. At yung event na yun, yung joy na yun ng offering ng Golden Rose, no? Maaalala mo rin din lahat ng mga pinagdaanan, no, ng bawat isa sa atin personal at sa simbahan, na lahat ng iyon, no, worth it. Lahat ng iyon talagang kailangang pagdaanan. At ito na nga, no, na-offer na yung Golden Rose, at katulad nga ng pangako doon sa certificate, no, na binigay kay Father Nante at kay Bishop Roberto from Archbishop Fisichella, na sana maisalin at maisalin din ito sa mga susunod pang henerasyon. Yung maramdaman din nila yung experience natin, no, na ito na pagmamahal ni Mama Mary sa atin at pagmamahal natin kay Mama Mary na dumaan din sa maraming mga pagsubok. Pero lahat ng iyon may kahulugan. Lahat ng iyon mayroong parang golden rose sa dulo. Ayun. Amen. Grabe, parang wala na yata akong dapat sabihin pa. Ni Brother Ivan tsaka ni Father Franz. Pero hindi ka nagbibigay ng bulaklak sa hindi mo minamahal, 'di ba? Kaya tingin ko itong pagbibigay ni Pope Francis na ito ng Golden Rose sa Mahal na Birhen, ito ay pagpapahayag talaga ng pagmamahal ni Pope Francis at ng simbahan sa Birhen ng Antipolo, sa imahen at sa mga deboto ng Mahal na Birhen. Bakit minamahal ni Pope Francis ng simbahan ng Mahal na Birhen ng Antipolo at tayo naging international shrine pa? Isa lang naman ang dahilan nun. Kasi mahal na mahal din tayo ng Mahal na Birhen. Mahal na mahal din tayo ng ina ng ating Panginoong Kristo na pinararangalan natin dito sa Antipolo. At kung tutuusin, ginto rin yung pagmamahal niya sa atin. Amen. Gintong-ginto, golden rose din yung pag-ibig ni Maria. Kaya huwag natin kakalimutan, ang Mahal na Birhen na unang nagmahal sa atin, katulad ng kanyang anak na si Jesus. Siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng gintong rosas. Kaya naman nararapat lang na alayan natin siya ng gintong rosas. Amen. Amen po. Ayan. Yun. Personal po Oo. talaga. Very, very personal. Oo, at napakaganda po, no. I really hope na I just feel so blessed to be part of this generation na witness po natin, no, yung first international shrine at saka yung first golden rose. Hindi po lahat ng generation, no, ay magkakaroon ng ganong privilege ng first time. At yun po, no, doon pa lang sa pagiging first time noon, doon pa lang po blessing na po talaga personally para sa akin, no, yung ma-witness po iyon. Ayan. Amen Sige, po. Father Franz, 'di ba? Ayan. Tapos na po ba tayo? Oo, wala na. Sige, pasado Ayan. na po kayong lahat sa Yes, inyong yes. graded Amen. Ano recitation. pong grade po namin, Miss Rita? 100 lahat. Very generous naman din ako. Ayan. No? Yun. Dahil sa pagpapatuloy pa rin ng ating podcast, no, meron pa rin tayong do whatever he tells you. No, meron pa rin tayong challenge, no. Gininto ang challenge, no, sa bawat isa, no. Siyempre ang pinaka-challenge din natin ngayon ay una, siyempre sa mga kamanlalakbay natin na hindi na nakita personally pa yung Golden Rose, una natin challenge, no, pumunta tayo dito, no, para maramdaman nyo rin po yung biyaya ng Golden Rose na binigay ng ating Santo Papa. Maramdaman nyo rin yung saya. Makita nyo mismo personally yung Golden Rose. Kaya Andiamo Antipolo, no? Tayo na sa Antipolo, no? Punta po kayo sa Antipolo para inyo talaga ring ma-witness iyon. Pangalawa, katulad niya ng sinabi rin kanina, no, maging simbolo tayo ng pag-asa sa bawat isa, no? Sa mga maliliit nating paraan, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, mga kamanlalakbay, napapanahon din na parte, no, ng paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. At ang biyaya sa atin ngayon, sa pamamagitan ng Golden Rose, pagbibigay sa atin ng pag-asa. At yung pag-asa na yon ay hindi lamang dapat nananatili sa atin,
kundi na ibabahagi din natin sa bawat kamanlalakbay natin, lalong-lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya challenge din sa atin ito na to reach out doon sa mga kakilala natin na nawawalan ng pag-asa. No, pwede nyo silang dalhin sa Antipolo. Pwede nyo silang ipakilala sa ating mahal na ina, ang ina natin ng pag-asa, upang sila din ay magkabayan sa kanilang paglalakbay dito sa buhay na ito. Kaya yun yung mga gagawin natin. At pangatlo, pinakamahalaga, no? Dahil kung di naman natin talaga ito magawa, ang mahalaga, patuloy tayong magdasal. Manalangin para sa pag-asa, para sa buong mundo, kasabay na rin ang pagdadasal para sa kapayapaan ng ating mundo. Ayan. Ang di gagawa ng challenge, Papangit. Pangit. Kayo din. Maraming salamat kay Santa Rita, kay Miss Rita sa pagbibigay sa atin ng exam. Maraming salamat din kay Father Franz at kay Father Ivan. At syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy pagsubaybay sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. Maraming salamat din po sa patuloy ninyong pag-share, pagpo-post ng podcast na ito para marami pa tayong maabot ng mga kapatid nating deboto ng Mahal na Birhen at mga hindi deboto ng Mahal na Birhen. At marami pa tayong maakay sa ating pananampalataya. At katulad po ng biyayang ito ng Golden Rose sa Antipolo, sa Pilipinas, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Patuloy tayong magdiwang at magpasalamat sa Kanya sapagkat hindi tumitigil ang Kanyang pagmamahal, ang biyaya niya sa atin. May mga pinagdaraanan lang tayo, madalas, may mga pagsubok, pero pagsubok lang yon. Daanan lang natin kasi mas malaki yung pag-ibig ng Diyos. Mas malaki yung pagmamahal ng Diyos. amen. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat at sana tayong lahat ay maging Rosa de Oro o Golden Rose sa ating kapwa katulad ng Mahal na Birhen. Viva la Virgen! Viva! Viva! Hingi tayo ngayon ng blessing kay Father Nante bilang rektor ng Pandaigdigang Dambana para sa ating mga kamanlalakbay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama ng buhay at pagpapala, nagpapasalamat po kami sa napakalaking biyaya na ang Antipolo ay maging international shrine at mabigyan ng Golden Rose ng Santo Papa. Ang lahat po ng ito ay para sa aming mga Pilipino at hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo. Sa lahat ng pupunta at mamimintuho sa Mahal na Birhen. Sana Panginoon, ito'y lagi maging daluyan ng iyong pag-asa, ng iyong pagmamahal at pananampalataya sa amin. At sa mga oras po ng pagsubok, Panginoon, sa mga oras na kami nanghihina sa aming pananampalataya, kami yung tulungan, kami yung alalayan, at ipaalala mo sa amin na kami ay iyong minamahal at patuloy mo kaming mamahalin kahit ano pang mangyari sa aming buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po, mga kamanlalakbay. The Mother of God repeats the same to each of us here, now, today, in her shrine, where the icon shines in all its beauty and gathers the prayers of millions of faithful who come to her to pray. To the International Shrine has the mission of spiritually uniting Christians with all believers scattered around the world.
being an international shrine, is not just a privilege that is granted, but a mission that must be shared. As the bull we have signed states, the faithful people of the Philippines have seen in the National Shrine of Antipolo, this international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, therefore, is open to the mission of having no boundaries, but instead opening wide its doors to welcome all, especially the poorest and those in need of consolation and peace. Therefore, may this house of God be a place where faith becomes stronger because of the unceasing prayer that goes up to the Father through the intercession of the Virgin Mary. Hope is strengthened because of the journey we must make until the final goal is reached. Charity is lived with an abundance of the heart in recognizing the various forms of mercy the Lord has left us. My dear brothers and sisters, may the gold rose that we lay at the feet of Our Lady remember to all generations of pilgrims this life of faith, hope, and charity. Amen.